Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito may case tayo ngayon dito. Maraming case na ganito eh. 3 ipin na lang natitira o kaya 2. No? Okay. Ito lang. Papaliwanag ko lang sa inyo. Ito sa case na to, papakita ko tong case. 3 ipin na lang, taas baba. Sample to na maraming mga taong mga Pilipino na ganito na lang ipin. Tignan mo. Di ba? Wala nang nagtatamaan na natural tooth. Ayan. Sa mga case na ganito, ito lang sinapayo ko. Ano? Pwede kang mag-flexible dito or ordinary sa mga case na ganito. Kasi napakagandang retention pa to. Pero, kung mag-flexible ka, no, make sure mo na itong mga ngipin na to, matigas pa. Hindi yung malambot. Diba, pag ginanyo, alam mo yung mga ngipin minsan, pag pinindot mo, nagalaw na, yan. To. Hindi na kailangang mag-flexible pag ganun ang case ng ngipin mo. Ang kailangan yan, ordinary lang para mag-steady siya, hindi siya magalaw-galaw. Ito rin sa taas, oh. Tingnan mo. Ito sa case niya, lumabas na rin yung ugat ng ngipin sa taas. Ayun, oh. Itong pangil. Pero itong premolar niya, ito isa, medyo unti-unti na rin lumalabas. Kasi nga, walang katamaan. Hindi nagtatamaan yung ngipin na natural. Wala siyang parang ganito. Dapat meron ganyan para hindi umangat o bumaba yung ngipin. Ito, tignan mo, wala siyang katapat sa taas kaya medyo bumaba siya. Ngayon, yung gagawing pustiso dito, dapat kung hindi magalaw, ay kung gumagalaw na to, itong mga to, mag-ordinary na denture ka lang, gaya nito. Yan. Ito, lagay ko ha. Pero parang kala mo may kawit, pero acrylic lang yan. Ilagyan ko lang. Para wala siyang kawit. Ayun, tumunog. Ayan, ganyan. Ngayon, siyempre, kung gumagalaw yan, kung ordinary lang to, hindi na siya gagalaw kasi nga meron nang nakasandal na mga natural na, artificial teeth na pustiso. Ito, hindi na siya galaw-galaw ngayon. Pero kung flexible yan, baka imbis na maging stable to, matanggal pa yan lalo. Lalo na kung pagkakagawa ng flexible, sobrang sikip, no? Pag inalis mo, halos mangilong-ilo na yung ngipin mo, masugat-sugatang nasugat ka na o hirap kang magtanggal ng pustiso. Ganun din dito sa taas. Pwede rin to i-flexible kung, yun nga ang sabi ko sa inyo, kung healthy pa yung mga ngipin, hindi yung gumagalaw. Pag ginanon mo, mauga. Kaya sobrang labas na ng mga ugat ng ngipin, gaya nitong sa baba. Ito, ordinary lang din yung ginawa. Wala yung kawit, pero nilagyan ko lang ng parang extra acrylic para kahit hindi mo nalagyan ng wire, mahigpit. Ayan siya, oh. Diba? Ngayon, kung ordinary lang yan, hindi na yan gagalaw. Diba? Kasi nga, na-steady. Na-at-rest sila. Walang puwersa. Oh. Pero kung may healthy pa yan, pwedeng gawa ng flexible to. Pero, minsan kadalasan nagkakaproblema kapag ganito kalaki yung flexible. Maganda lang talaga ang flexible sa mga partial na ngipin. Yun lang guys ha. Basta ang payo ko, kung gusto nyo mag-flexible, make sure nyo na healthy pa yan. Hindi yung sobrang ganito yung mga labas na yung mga ugat ng ngipin. Yan. Mga medyo magkakaproblema ka dyan. Ito yung sample nung ordinary na pustiso na ginawa ko dito sa case na to. Ang case na to ay kay Doc Vanessa Dayaw. Ang case na to ay lalaki. No? Lalaki ang pasyente. Yan. Kaya kita mo naman napakalalaki ng mga natira niyang ngipin. Yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.